Tubong Lanao del Sur, si Edwin. Mula pagkabata, naranasan na niya ang iba't ibang uri ng pakikipagsapalaran. Kailangan niyang magpakatatag sa gitna ng kawalan. Tinitiis niya lahat, malampasan lamang ang hirap na nararanasan. Malimit siyang natutulog sa gabi na walang laman ng sikmura kundi isang baso ng tubig. Gustuhin man niyang busog, ngunit sadyang walang maipantawid sa hikahos na buhay. Marami kasi silang magkakapatid, kaya kinakapos sila palagi ng pagkain. At malimit, ipinapaubaya na ni Edwin ang kanyang bahaging pagkain sa mas nakababata niyang mga kapatid. 12 silang magkakapatid at siya ang sumunod sa kanilang panganay. Bata pa man, ay katuwang na siya ng kanyang mga magulang sa paghahanap buhay. Hindi gaanong malapit si Edwin sa kanyang sariling ama dahil mas malimit pa itong sumama sa kanyang tiyuhin na nakatatandang kapatid ng ama niya. Mas kampante kasi siyang sumama dito dahil mas mahinahon ito at mahaba ang pasensya kumpara sa kanyang tatay. Ed, gusto mo bang sumama sa akin sa bukid? Mangunguha ko ng pugad ng ibong balin sa sayaw. May order kasi ako galing sa syudad at napakataas ng inalok sa aking presyo nito. Isasama ko si Pel. Tayong 3 lang. Wika ng tiyuhin ni Edwin. Kinagabihan, bago natulog si Edwin, iginayak na niya ang kanyang dadalhin at isusuot. Isang backpack na may lamang pamalit na damit, jacket at tubig. Kailangang handa na ang lahat sa madaling araw dahil malayong lakaran ang bubunuin nila. Mula Kapatagan, kailangan nilang maglakad ng mahigit 40 kilometro bago nila marating ang bukid ng tiyuhin ni Edwin. Hindi pa kasi usong tricycle na mga panahong yon. Paisa-isa pa lamang ang nakakapagmay-ari ng motor at truck na umaahon sa bukid. Bukod pa rito, wala pang maayos na kalsada na madaraanan ang mga sasakyan at mga rebelde pang may kontrol sa mga bukirin ng mga pobreng magsasaka. Kahit gustuhin man nila o hindi, wala silang magagawa kundi ang pakisamahan ng mga ito at tiisin na lamang ang kanilang pamimirwisyo. Pikit mata nilang inaayunan ng hindi makataong ginagawa ng mga ito. Huwag lang mapahamak at hingin ang kanilang buhay. Saktong magbubukang liwayway na nang umpisahang maglakad ni na Edwin patungong bukid. Paminsan-minsan silang tumitigil upang makapagpahinga dahil kasama nila si Pel. Hindi nito kayang makipagsabayan ng lakaran sa murang edad. Nasa 9 na taong gulang lamang ito. Sadyang ayaw lamang niyang magpaiwan sa ama, kaya titiisin niya ang hirap na pagdadaanan. Pananghalian na nang marating ni na Edwin ang bukirin ng kanyang tiyuhin. Sa may likurang bahagi ng kubo, may natanaw silang hinog na saging na kanilang tiniba at agad inilaga. Malamang walang rebeldeng napadaan sa kanilang bukid, kaya hindi ito natiba. Nang maluto na ito, agad nila itong nilantakan ng kain. Halos maubos nilang isang kalderong saging, kaya busog na busog sila. Pagkatapos kumain, nagpahinga sila ng kaunti at nagsiesta sa balkonahe ng kubo na may sahig na kawayan. Malamig ito sa pakiramdam at agad inilatag ang hapong katawan. Halos kalahating araw na lakaran, ahon at lusong patungong bukid. Nang dakong 4:00 ng hapon, bumangon si Edwin upang isaing ang kanilang dalang bigas at inihaw niya ang ilang pirasong tuyong tamban. Pagkaluto ng kanin ay agad na siyang naghain. Pagkatapos makapaghapunan, agad silang humiga sa papag. Wala silang kuryente at lampara lamang ang kanilang gamit. Kailangan nila magtipid ng gas dahil gagamitin pa nila ito kinabukasan pagpasok nila sa kuweba. Pagkahiga niya ni Edwin, nauna nang nakatulog ang kanyang tiyuhin at pinsan. Samantalang naiwan siyang mulat pa rin ang mga mata habang nagmumuni-muni sa kanilang kalagayan. Iniisip niya ang hirap ng kanilang pamumuhay. May pag-asa pa kayang naghihintay sa kanila? Ang sabi nito sa sarili. Nang lumalim na ang gabi,
Habang mahimbing ang tulog ng tiyuhin ni Edwin at anak na si Pel, naalimpungatan siya at napabalikwas dahil sa naamoy niyang napakabaho sa paligid. Ano yung nakakasukang amoy na yun? Parang babalik na ng sikmura ako. Pinaghalong nabubulok na patay na hayop at napakalansang amoy. Nasusukang wika ni Edwin sa sarili. Habang kasulukuyang naaamoy ni Edwin ang di kaaya-ayang simoy, may naulinigan siyang kaluskos na paikot-ikot sa paligid at mahinang bulong ng wakwak. Tiyo, gising! Gising! May aswang! Bulong ni Edwin sa kanyang tiyuhin na mahimbing na natutulog sa kanyang tabi, habang sa kabila nito ang anak na si Pel na mukhang sarap na sarap ang tulog dahil naghihilik pa. Napano ka ba, Edwin? Matulog ka na at maaga pa tayong babangon mamaya. Tugon ng kanyang tiyuhin. Tiyo, may wakwak. Kanina pa yan paikot-ikot sa ating kubo. At ramdam kong bumabang ito sa ating bubong ngayon. Nangangatal na wika ni Edwin. Pagkarinig ng tiyuhin ni Edwin sa kanyang tinuran, agad itong bumangon. Kinuha niyang itak na nakasabit sa likod ng pintuan. Nakapahan ito ang namasamasang bulsa. Umaapaw na palang langis na nasa maliit na garapa na daladala niya. Ito marahil ang sanhi kung kaya hindi magawang makapasok ng aswang sa loob at paikot-ikot lamang ito. Alam ng tiyuhin ni Edwin na isang mabagsik na wakwak ang nasa labas ng kanilang kubo. Malamang sa malamang, gutom na gutom ito kung kaya't hindi ito nangangamba na may pangontra ang mga taong nasa loob ng kubo. Naaamoy ng aswang ang batang si Pel. Nakalimutan kasi ng kanyang ama na ikabit ang pangontra sa kanyang katawan. Wak, wak, wak. Mahinang bulong ng wakwak na nasa bubungan. Mas mabuti pang umuwi ka na sa inyo bago pa maging huli ang lahat. Bumaba ka na riyan sa bubungan bago pa kita pabagsakin. Hamon ng tiyuhin ni Edwin sa wakwak. Gustong subukin ng aswang ang kaalaman ng tiyuhin ni Edwin. Hindi nito napansin ang babala sa kanya. Naghintay ng ilang minuto ang kanyang tiyuhin bago pinakawala ng mabisang dasal nito ang magpabagsak ng aswang. Habang inuusal nito ang orasyon, ramdam ni Edwin ang isang matinding pagkapit sa bubong ng aswang. Lumalangit-ngit ang nasasaging pawid. Bawat segundo, pinakikiramdaman ng magtiyo kung ano ang nagaganap sa paligid. Maliban na lamang kay Pel na hindi pa rin nagigising, nanatili itong mahimbing na natutulog. Kinakabahan man si Edwin, ngunit kampante siyang hindi sila mapapahamak sapagkat kasama niya ang kanyang tiyuhin. Isa kasi itong mahusay na albularyo sa kanilang baryo at kinatatakutan ng mga makakaliwa dahil sa taglay niyang kaalaman. Maya-maya pa'y may isang malakas na kalabog na narinig ang magtiyo. Animoy isa itong hinog na langka na nahulog mula sa taas ng puno ang bumagsak. Lumagapak ito sa tapat ng pintuan ng kubo. Ed! Kunin mo yung bukag! Iabot mo sa akin! May huhulihin tayo! Sigaw ng tiyo ni Edwin. Ang bukag na tinura ng tiyo ni Edwin ay ang tawag sa isang malaking tiklis. Sa parating Mindanao, ito ang malimit na ginagamit na lagayan ng kopra o niyog. Yari ito sa makapal na ratan o yantok. Kasya ang 2 tao sa loob nito at kaya nitong magkarga ng halos 100 kilo o higit pa. Agad na tumalima si Edwin sa utos ng kanyang tiyuhin at pagkuway lumabas sila ng kubo. Inihagis ng tiyuhin niya ang bukag sa dako kung saan may bumagsak. Nakita ni Edwin ang isang pato. Malaking pagtataka niya kung bakit pato lang pala ang bumagsak, ngunit bakit ganon kalakas ang kalabog. Buong pagtataka nito. Ipinasok na magtiyo ang nahuling pato sa loob ng kubo. Nanatili itong nasa loob ng bukag. Pumipilwag ang pato at ipinapagaspas nito ang kanyang pakpak. Nagpapahiwatig ito na nais niyang makawala. Hindi na bumalik sa pagtulog ang magtiyo.
Nagpainit na lamang sila ng tubig para magkape habang pinagmamasdan ng bukag na nasa harapan nila. Hinihintay nilang mag-umaga na. Unti-unting nagbabago ang nasa loob ng bukag na nooy isang pato. Nagpalit anyo ito. Ngayon, kilala na nila kung sino itong aswang na gumambala sa kanila at nais pa nitong biktimahin sila. Ito pala ang matandang babae na kanilang nadaanan na nangangahoy habang paahon sila sa bukid. Masama ang titig nito kay Pel. Napansin pa ni Edwin na bahagya itong nakangisi habang papalayo sila. Amang, patawarin mo ako. Pakawalan mo lang ako. Lalayo na ako sa lugar ninyo at hindi na ako babalik rito. Pagsusumamo ng matandang aswang. Pakakawalan kita, ngunit sa susunod na mag-cross ulit ang ating landas, yun na ang magiging katapusan mo. Wag na wag ka nang bumalik pa rito sa lugar namin. Babala ng tiyo ni Edwin sa aswang. Malambot ang puso ng tiyuhin ni Edwin kung kaya't pinagbigyan niya ang kahilingan ng aswang. Binigyan pa nito ng damit na maitakip sa hubot-hubad na katawan ng matandang aswang bago pinaalis. Nang makaalis na ang aswang, nagkwentuhan na magtiyo sa nangyari na halos hindi pa rin mapapaniwalaan, lalo na si Edwin kung hindi niya ito nasaksihan mismo. Naglaga ng kamote at hinog na saging ang magtiyo upang maging baon nila sa pangunguha ng pugad ng balin sa sayaw. Nang tuluyan ng lumiwanag ang paligid, ginising nila si Pel at pupungas-pungas itong bumangon habang nagpupunas ng kanyang muta. Nang marating nilang tinutukoy na kuweba, inilatag nila ang kanilang baon na nilagang kamote at saging. Inalmusal muna nila ito, tsaka nagpa siyang pasukin ang loob ng kuweba. Pel, maiwan ka dito sa bungangan ng kuweba, ha? Baka kasi maraming ahas sa loob at matuklaw ka pa roon. Wika ng tiyuhin ni Edwin. Tatay, natatakot po ako rito. Sama na lang po ako sa loob. Ayaw ko po mag-isa dito sa labas. Pakiusap ni Pel sa ama. Anak, huwag kang matakot. Isuot mo tong kwintas. Proteksyon mo ito sa anumang masamang elemento. Saglit lang naman kami sa loob. Babalik din kami agad pagkakuha namin ng mga pugad. Tugon ng ama ni Pel. Makaama kasi si Pel, kaya kung saan ito tutungo, palagi itong nakabuntot. Hinayaan na lang ng ama dahil naririndi di umano ang ina sa iyak nito sa tuwing maiiwanan ng ama, kung kaya't napipilitan na lamang ang ama na isama kahit mapanganib sa bundok. Nang nasa loob na ng kuweba ang magtiyo, naiwanang naglalaro si Pel sa bunganga ng kuweba. Namita siya ng mga dahon ng damo at mga bunga na nakikita niya sa paligid. Naglalaro siya ng lutu-lutuan upang libangin ang sarili. Maya-maya pa'y napapansin niyang may lumalapit sa kanya na mga kakaibang nilalang. Mga maliliit ito na tao na may mahahabang sapatos. Pula ang kulay nila at ang kanilang mga mata ay matalas kung tumitig. Nahintakutan si Pel. Nanginig ang buong katawan niya. Nangangatal ang kanyang boses na halos walang lumabas sa kanya. Nais niyang sumigaw ng malakas, ngunit halos bulong lamang ang lumabas mula sa kanyang bibig. Pumapatak na ang kanyang luha sa takot. Iyak siya ng iyak na humihingi ng saklolo. Bata, laro tayo. Bibigyan ka namin ng maraming laruan at pagkain. Ngunit, sa isang kondisyon, tanggalin mo muna yung suot mong kwintas. Wika ng maliit na boses. Nang marinig ni Pel ang sinabi ng duwending nasa harapan niya, halos tumalon siya sa matinding takot. Hindi niya sinunod ang utos ng duwende dahil naalala niyang bilin ng kanyang ama na proteksyon niya ito. Samantala, mabilis na napuno ni Edwin ang sako na kanilang lagayan ng pugad. Hindi mapakali ang kanyang tiyuhin
na parang may kung ano-anong nagpapahiwatig sa kanya na nagbabadya ng panganib. Ed! Bilisan mo na ang kilos! Kailangan na nating balikan si Pel! May nararamdaman akong kakaiba at hindi maganda. Baka kung napapano ng pinsan mo sa labas. Buong pag-alalang wika ng tiyuhin ni Edwin. Mabilis ang mga hakbang ng magtiyo papalabas ng kuweba. Hindi nila alintana ang madilim na paligid na natatanglawan lamang ng isang flashlight at maliit na lampara. Nang sa di kalayuan ng kinaroroonan ng magtiyo, naaaninag na nila ang kinatatayuan ni Pel na umiiyak at nanginginig. Halos takbuhin na ng kanyang amang paglabas ng kuweba. Inabutan nitong naglaho na ang luha at sipon ng anak habang nanginginig ito sa matinding takot. Tatay, may mga maliliit po na mga bata. Gusto nila makipaglaro sa akin. Natatakot po ako sa itsura nila. Tanggalin ko daw ang aking kwintas. Yun ang utos nila sa akin. Umiiyak na sumbong ng bata sa ama. Pel, anak. Mga pilyong duwende sila. Mabuti na lamang hindi mo sila sinunod at lumabas agad kami dahil kung hindi, tiyak na pahama ka na. Isasama ka nila sa kanilang mundo. Wika ng kanyang ama. Pagkatapos ng pangyayari, agad na silang bumaba ng kabundukan. Pagkarating ng kapatagan, naroon na ang namimili ng pugad ng balin sa sayaw na naghihintay sa kanila. Medyo malaki na pagbilhan nila, kaya nagkaroon ng malaki-laking bahagi si Edwin. Nagpaalam si Edwin sa kanyang mga magulang na magtungo sa ibang lugar. Pinamasahe niya ang kanyang naging bahagi at dumiyahe siya patungong Dadyangas. Ito ang lugar ng ating pambansang kamao. Dito niya nais makipagsapalaran dahil noon pa man pangarap na talaga niyang makita si Manny Pacquiao. Walang kamag-anak si Edwin sa lugar na ito. Tinungo niya ang palengke at dito siya nagpasyang mamalagi. Natutulog siya sa lamesa ng mga mangingisda tuwing gabi at sa umaga'y tumutulong siyang magbuhat ng mga pinamili ng mga senior citizen na mga walang kasama. Inihahatid niya ang mga pinamili ng mga ito sa sakayan ng tricycle. Naririnig ko ng sikmura ako na kumakalam. Bibili na lang ako ng pansit sa karinderya malapit sa tinutulugan ko. Mukhang masarap ang pansit nila. Maraming sahog. Bulong niya sa sarili. Pagkabili ni Edwin ng pansit, agad siyang umupo sa sulok ng palengke kung saan siya hindi masasagi ng mga nagdaraan. Binuka niya ang pansit sa loob ng plastik at inilabas ang hininging isang kalamansi. Habang pinipigaan niya ang pansit, napansin niya ang kakaibang buto na lumabas mula sa kalamansi. Madulas ito, katulad ng normal na buto ng kalamansi. Nang mahipan ito ng hangin, naramdaman niyang hindi na ito malambot ngunit singtigas na ito ng bato. Kinagat niya ito ngunit hindi ito natatablan ng kanyang ngipin. Ilang beses pa niyang kinagat ngunit nangilo na lamang ang kanyang ngipin. Napagtanto niyang isa itong bato. Ngunit paano bang mayroong bato sa loob ng kalamansi? Dahil sanay sa mga anting-anting si Edwin, naalala niya ang kanyang tiyuhin. Agad niyang bininyagan ng kalamansi na anting ito sa negosyo. Katulad ng mabangong amoy ng kalamansi, maaakit ang kanyang mamimili. Binalot ni Edwin ang buto ng kalamansi. Bumili siya ng karayom at sinulid. Pinunit niya ang maliit na pirasong pulang tela mula sa kanyang kumot. Ibinalot niya dito ang buto at tinahi. Ginawa niya ito ng tali at isinuot sa leeg. Dahil tuwing Sabado at Linggo maraming mga matandang nagpapatulong sa kanya, kaya mabilis siyang nakapag-ipon ng pera. Naisip niyang mamili ng paninda sa palengke at inilako ito. Mabilis na nauubos ang kanyang paninda. Dinadagdagan niya ang kanyang binibili araw-araw. Hanggang sa nabalitaan na lamang niya na may bakante raw sa gulayan. Inatake raw sa puso ang may-ari ng pwestong ito
at kasalukuyan nakikipaglaban kay kamatayan. Kailangan makahanap ng agarang makakabili ng pwesto nito sa palengke upang magamit sa pagpapagamot nito. Narinig ni Edwin ang usapan ng nasa palengke. Inalok niya ang kamag-anak ng nasabing may-ari ng pwesto. Bibilhin niya ito. Sabihin lamang kung magkano ang halaga. May sapat na siyang pera para sa pwesto at pambili ng kanyang paninda. Kasama rin niyang binili ang lamang paninda kaya hindi na siya nahirapan pa. Simula lang mapasa kamay ni Edwin ang buto ng kalamansi, gumanda na naging takbo ng kanyang pamumuhay. Nadagdagan pa ang kanyang pwesto sa palengke ng hindi lang isa kundi 2. Pinadalhan niya ng pamasahe ang pamilya ng kanyang tiyuhin upang sundan siya sa Dadyangas. Ito ang pinamahala niya sa kanyang nabiling pwesto at yung asawa naman sa isa. Binigyan din niya ng puhunan ng kanyang mga magulang upang hindi na sila maghirap at may pangtustos na sila sa mga pangangailangan ng buong pamilya. Pinagawan niya ng malaking bahay ang kanyang mga magulang at hindi rin nagtagal, nagpatayo na rin siya ng kanyang sariling bahay. Kung sakaling magkaroon siya ng sariling pamilya, ay handa na siya. At ang pinapangarap niyang makadaupang palad, ang pambansang kamao, nangyari ito nang minsang napadaan ang pangkat ni Manny Pacquiao sa subdivision kung saan siya nagpapagawa ng bahay. Pinapirmahan niya rito ang suot na damit bilang patunay. Malaki ang pasasalamat ni Edwin sa taglay na karisma ng kanyang anting-anting na buto ng kalamansi. Kung hindi dahil dito, hindi sana niya mararanasan ngayon ang marangyang buhay.